Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang napakalaking property na may sukat na 3 hectares more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron pong 4 na structure dito sa loob at meron ding swimming pool. Yung first building na matatanaw natin ay yung guest house na may 4 na kwarto. Then yung second building naman ay yung kitchen o dining area na may storage room at may sariling toilet and bath. Yung third building naman ay yung main house na may 3 bedrooms, 2 toilet and bath. At yung fourth building ay yung music or entertainment room o conference room sa second floor. Ito pong property ay punong-puno po ng fruit-bearing trees at hilly ang terrain. Sa likod po nito ay may mini forest na preserve po siya. Meron din pong mga wild animals at meron din pong malaking puno. Sabi ni caretaker, nasa 50 to 100 years na po. Yung mga mulawin tree, acacia, simpabaw, kamagong, fire tree, Indian tree, at marami pa pong iba. Meron din pong sariling source of water. Although meron naman pong water district dito na nagsusupply. Ito po yung tinutukoy ko na guest house. Check po natin yung first bedroom. May mga double deck po siya. Hanggang sa dulo po yan. High ceiling. Maayos naman ang structure. Pati pintura nito. May 12 set ng double deck at 3 pull out bed. Labas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Yan po ulit yung unang kwarto o first bedroom. Paglabas nyo po, yan po yung driveway. Then lilipat po tayo dito sa second bedroom. Mula po dito, matatanaw natin yung main gate. Nandito na po tayo sa pangalawang kwarto o second bedroom. Same floor plan, same setup na may mga double deck, then may ceiling fan. So ganun din po dun sa second floor. Yan po yung kapaligiran. Tunghayan nyo po. At ito naman po yung hagdan papunta sa second floor. Ito po yung naka-concrete and tiled staircase, then metal railing. Ito pong structure na makikita nyo, ayan yung banyo. Bali, 2 po yan. Akyat po tayo, samahan nyo po ako. At nandito na po tayo sa second floor. Naka-tiled flooring na rin po. Ito pong wall ay naka-natural stone design. At nandito na po tayo sa third bedroom. Roof type po siya. Yan po yung hagdan, papunta sa taas. Yan yung open below at meron pong ceiling fan. Same design din po. May mga double deck. Mga 3 po yan. Then may pull out bed. Then sa dulo po ay may sliding window glass. Meron din pong under stair storage
Ito pong hagdan ay naka-wooden staircase, metal handrail at railing. Check natin dito sa taas. Dito naman po ay malaki din ang espasyo. Siguro kahit 6 na guest, pwede po dito. Yan po yung open below. Then meron din pong glass wall and window. At bababa na po tayo para check natin yung ibang parte nitong guest house. Reason for selling pala, well, hindi na po maasikaso ni owner. Masyadong busy na siya sa negosyo. Kaya ibebenta niya na lang po ito. Tunghayan niyo po ulit itong third bedroom. Ito po ay loft type or may mezzanine. Labas na po tayo. Dito naman po sa kabilang side ay yung fourth bedroom o apat na kwarto. Hanggang dito po ay naka-natural stone design itong wall. At nandito na po tayo. Ito ay naka-wooden door. Same design nung third bedroom. May mezzanine o loft type. Then, meron din pong mga double deck. Then, pull-out bed. At sa dulo naman yung glass window. Yan po yung katabi nitong building o guest house. Yan naman yung driveway papunta sa main house. Then meron pong pwedeng gawing activity area. Doon po sa tinutukoy ko na mga 2.8 hectares na mini forest ay meron din pong pathways. Hindi lang natin mapuntahan ang ngayon at umuulan, medyo madulas ang daan. Pero upon tripping, check po natin. At hindi ko po nabanggit kanina yung mga fruit-bearing trees na gaya ng mangga, kalamansi, dwarf coconut, sampalok, bayabas, at marami pa pong iba. Yung kalamansi po pala ay nasa 200 trees. Ito po yung tinutukoy ko na banyo. At dun po sa side ng mini forest ay meron din pong baboy ramo at yung iba pang mga wild animals. Mula po highway, ito po ay inner lot, kaya napakatahimik po ng lugar. Well, given na sariwa ang hangin, sa dami nitong puno, at sa klima naman po, medyo elevated po itong area. Hilly, kaya malamig din po ang klima. Especially pag bare months. Ito na po yung driveway at matatanaw na natin ang second building o structure na kung saan dito po yung kusina, dining area at meron din pong storage room. Meron din pong natural stone design itong wall. Sa structure po, wala naman kayong ipapagawa. Well, sa dulo po nito ay yung ceiling, di na ganun kaganda. Yun po ang paparepair ninyo. Ganun din po dun sa dirty kitchen. Pero minor na lang po yan. Dito po sa unahan ay meron pong ilang steps na hagdan. Yan po yung isa sa pintuan. At dito naman po yung dining area. High ceiling, open concept lang po ito. Then may tables and chairs. Well, I don't know kung isasama yan. Pero malamang aanhin pa naman nila yan. Pwede na naman nating i-negotiate if ever na kailangan ninyo. Naka-tile flooring na rin po yan. At meron din po itong toilet and bath. May urinal, hand wash basin.
tiled bathroom wall. At maayos naman po ang toilet fixtures. May bathroom window, tissue holder, water closet with bidet. Ito naman po yung shower area. Naka-tile bathroom wall na rin po. Solid wood door. Kahit ilang guest po ay kakasya dyan. Ito naman po yung main kitchen. Napakalaki din po ng espasyo. Mahaba po ang kitchen countertop. Stainless sink with faucet. Itong ceiling medyo pagawain na pero very minimal na lang po yan. Yung mga major na gaya ng structure, wala po kayong ipapagawa doon. Ito naman po yung access door papunta sa dirty kitchen. So may maliit na structure dito sa likod. Medyo may kalumaan na siya. Depende na po yan sa inyo kung i-restore nyo pa ito o pagawa nyo ng panibagong dirty kitchen. Sa dulo ay may countertop. Then may heavy duty na lutuan. Stainless po yata yan. Ito po yung likod ng dining area o kusina. Ito po yung formal kitchen. Yan po, napakalaki po ng espasyo. Dito naman sa side yung toilet and bath. Labas na po tayo. Mula dito matatanaw yung main house. At dito naman yung storage. Katabi lang po niyan. Ito po yung driveway. At dito naman may trellis na pwedeng gawing hangout area. May mga natural stone design din po siya. At balik po tayo dito sa may driveway. Ito po yung main house. Pero bago check natin yan, check natin yung activity area na kung saan meron pong hagdan pababa, then may railing na rin po siya. Ito po yung tinutukoy ko na activity area. Parang rotonda po yan. Sa gilid yan ay yung driveway. Paikot dito sa area na to. Dito po ay may malaking puno. At yan po ulit yung driveway. Ito naman po yung palabas sa main gate. Mula po sa highway, meron pong right of way. Gawa ng inner lot po ito. Ito naman po yung daan na papunta naman sa kabana na malapit po sa swimming pool. At meron pong hagdan dito. Yan, matatanaw na natin yung kabana o hangout area na may fish pond. Nasa elevated area din po ito. Ito naman yung tinutukoy ko na fish pond. Well, wala yatang isda. At dito naman po yung way papunta sa swimming pool. Ito po yung slide. Then ito naman yung hagdan. Hindi naman siya kalakihan itong swimming pool. Kaya hindi naman ganun kalaki ang magiging maintenance nyo nito. Sabi po nung caretaker, working naman daw po yung pump and filtration. Nilagyan po din na lang net para yung dahon hindi na direktang malalaglag dyan. Yun po yung main house at yung sa kabila naman yung conference room. Sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Nasugbu, Batangas. May total lot area na 3 hectares. Ito'y titulado, buhay po ang may-ari. At yung 70% nitong property
ay preserve mini forest na punong-puno po ng mga malaking kahoy at may ilang mga wild animals. Mula po sa highway, ito po'y inner lot, pero meron pong right of way. Meron pong 4 na structure dito sa loob ng property. May guest house, may kitchen, main house, at conference room. Then meron din pong swimming pool. Nandito na po tayo sa main house. Ito po yung living area o salas. Naka-tile flooring. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. Meron pong 2 kwarto dito sa baba. At sa dulo naman yung banyo. Katabi ng hagdan. Ito naman po yung formal kitchen na may kitchen countertop, kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. May access din po papunta sa swimming pool. Ito po yung common toilet and bath. May overhead shower, vanity mirror, water closet with bidet, hand wash basin, at ito yung naka-tile bathroom wall. Meron din pong bathroom window. Check po natin yung unang kwarto o first bedroom na itong wall sa harapan pala ay naka-flute type design. Sa spasyo, malaki naman po siya. May 2 sliding glass window, window type aircon, pin lamps, center lamp, at ito yung naka-tile flooring. Meron din pong drawer at dresser. Yung bed frame and mattress, wala pong nabanggit kung isama yan. Lipat na po tayo dito sa second bedroom. Pasok po tayo. Malaki din po ang espasyo. May window type aircon, pin lamp, center lamp, maayos din ang pintura ng ceiling at wall, at meron din pong sliding window glass. Pasensya na po sa kalat at biglaan po itong pag-video shoot. Labas na po tayo. Yan po ulit yung formal kitchen. Then dito naman yung common toilet and bath, at ito naman po yung hagdan na meron pong under stair storage. Ito pong hagdan ay naka-concrete at tiled staircase. Ito pong staircase wall ay maayos naman ang pintura, pati po ang ceiling nito. Hanggang dun po sa dulo. Samahan niyo po, akyat po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Ito pong buong second floor ay napakalaki po ng espasyo. Actually, may sariling salas po siya. Then may chandelier. Meron pong access sa balkonahe. Ito pong main room ay hindi natin mapasok gawa ng may mga personal na gamit si owner. Upon tripping po, mag-request tayo. Bubuksan natin yan. Ito naman po yung balkonahe o terrace. Naka-tile flooring. Malaki ang espasyo. Yun po yung kusina. At dito naman po yung activity area. Yan po, tunghayin nyo po ulit itong second floor o yung main room. Dito naman po ay may another access door na may hagdan papunta sa may swimming pool at driveway. So may bukod pong daan ito kung sakali man na nakalak dun sa ground floor. At habang pababa po tayo, maisingit ko lang po ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan ng Nasugbo, ang distance is 8 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Kumpleto na po doon. Kaya ng public market,
groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Mula naman po sa ospital ng Nasugbo, ang distance is 8.8 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa inyo na dapat nyong i-consider sa pagharap ng property. Ayun pong merong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resort, ang distance is 7.9 kilometers at ang travel time is 19 minutes. Mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 48 kilometers at ang travel time is 1 hour and 23 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 77 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Nadaanan na po natin yung music room at akit na po tayo dito sa last na structure o yung conference building. May balkonahe din po siya. Then may glass wall and door. Malaki din ang espasyo. May customized steel window. Then sa dulo ay may built-in cabinet. May banyo. Naka-tile flooring. So kung sakali man po na gusto nyong i-convert ito sa private resort para maging income generating, possible po. Kuha ng kahit po mag-accommodate kayo ng mga company team building. Dito po yung kusina. Yan po, tunghayin nyo po ulit. Napakalaki po ng espasyo. Pero kung ayaw nyo naman magnegosyo at malaking pamilya kayo, well, napaganda po nitong property na to. Kahit ilan po kayo, dun lang sa guest house, i-assume muna na kada isang kwarto, kahit 12 na lang. So, 48 ang kakasya na kagad dun sa 4 na kwarto. Plus po dito sa main house, may 3 kwarto. Then dito naman sa conference building, pwede nyo rin i-convert ito sa mga rooms. Siguro kahit mga 80 to 100. Ubra po. Kaya pong maka-accommodate lahat. Ito po yung music area. Yan po yung pwedeng mag-video, okay? At yan po ulit yung main house. Ito naman yung swimming pool. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 59 million pesos. Hindi na po may iwasan ng mga komentong sobrang mahal. Okay, ang bentahan po ng lupa dito ay nasa 2,000 or 2,500 per square meter. Assuming na doon na tayo sa pinakamababang presyo. 1,500 per square meter times 30,000 square meters, 45 million pesos po. Presyo ng lupa pa lang yun. Kung pagmamasdan mo naman tong mga structure, sabihin na natin ang magiging value niya is 15 million pesos. Kasi luma na rin. Well, for me, fair deal na rin po. Anyway, depende pa rin yan sa inyong assessment kung sakali man na mapuntahan nyo ito personally. Pero para sa akin, good deal na rin po. Para sa isang 30,000 square meters o 3 hectares na meron ng 4 na building, yung guest house, yung kitchen, main house, conference o entertainment building, at may swimming pool. Lahat pong buildings naman ay livable. Kung meron mang papagawa, ay yung pinakita ko sa inyo, yung ceiling dun sa may kusina. Then aside from that,
meron pa kayong nasa 2.8 or 2.9 hectares na mini forest na punong-puno po ng malaking kahoy gaya ng mahogany, acacia, simbabaw, kamagong, fire tree, Indian tree, at marami pa pong iba na mga 50 to 100 years. Meron ding mga fruit-bearing trees gaya ng mangga, dwarf coconut, sampalok, bayabas, kalamansi na 200 trees, at marami pa pong iba. Kung ayaw nyo na po sa syudad at gusto nyo tahimik na lugar at hindi na po kayo magpapakonstruct, you might consider this property. May access na rin po dito ng tubig, kuryente, at yung internet provider naman, pwede po kayong magpa-connect. Probinsyang-probinsya ang dating, napakatahimik, pero wala pa pong 20 minutes, nasa bayan na po kayo. Na kung saan, kompleto na po doon. At, syempre, kung papunta ka naman ng Tagaytay, 1 hour and 23 minutes lang po. Ito na po yung daan papunta sa main gate. Kung sakali man po na gusto magpaset ng tripping, kailangan po ahead of time. Gawa ng medyo busy rin po yung caretaker na mag-a-assist sa atin. At kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. Sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at meron rin po tayong Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.